Shut up, will you? Stop acting like you know my pain. Stop pretending as a good friend. Stop all this bullshit you're showing. I don't need your sympathy. Keep that in your mind. Inis kong bulyaw dito at lumakad ng palabas ng bar. Napahagulhol ako at sumubsob sa manibela hanggang sa namalayan ko na lang na nasa mid-place na kami ni Charles. Tulala akong pagewang-gewang na naglalakad dito sa Children's Park na panay ang tulo ng luha. Natikilan ako ng magawi sa swing kung saan madalas namin tambayan ni Charles. Napalabi akong napatakip ng palad sa bibig na makitang nandirito rin ito at katulad ko'y parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi na ako nakatiis at patakbong lumapit dito at niyakap ng napakahigpit mula sa likuran nito. Baby! Humihikbing pagtawag ko dito na natigilan sa biglaang pagsulpot ko. Kate! Basag ang boss na pagtawag nito sa pangalan ko. Nanatili lang naman itong nakatalikod sa akin habang yakap-yakap ito. Ramdam kong yumugyug ito na tanda na humahagulhol na rin ito na tulad ko. Napayakap din ito sa mga braso ko na nakayakap sa dibdib nito. Charles, please. Stop avoiding me. Gusto mo ba kung mabaliw dahil sa paglayo mo sa akin? Pilit ko itong pinihit paharap at kitang namumula na ang ilong at pisngi nito. Maging mga mata ay namumugto na parang kanina pa siya umiiyak na mag-isa dito sa mid-place namin. Agad kong niyakap ito ng mahigpit at napahagulhol sa dibdib nito nang gumanta ring yakapin ako ng napakahigpit. Ngayong nakakulong na ako sa bisig niya ay nakahinga ko ng maluwag. I feel relief, secured and comfort that only him can do. I missed him so damn much. If I was just dreaming again, I don't want to woke up anymore. Dito na lang ako, nakakulong sa bisig niya. Nang kumalma na ako ay kumalas na ako sa kanya at napahaplos sa kanyang mukha. Kita ko ang lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata, pero agad na nag-iwas tingin at tinabig ang kamay ko. Ito na nga pala ang card mo. Nito na iniabot ang black card na bigay ko dati. Hindi nga niya ginalaw kahit piso dahil konektado naman ito sa number ko kaya alam ko na hindi niya ito ginamit ni minsan. You can keep it. Sa'yo na yan. Kaya ko nga ibinigay sa'yo para may magamit ka. Umiling lang ito at pilit na isinilid sa bulsa ko iyon. Sige, mauna ako. Akmang aalis na ito. Nang hinagip ko ang braso nito na ikinatigil nito. Wala na akong pakialam kung magmukha akong desperada dahil desperada naman na talaga ako. Desperadang makausap at maayos ang relasyon dito. Tom, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon ko na na-corner ko ito at makausap ng masinsinan. Please, baby. Tell me, what's the problem? Why are you avoiding me? If I did, or say something wrong that hurt you, or offended you unintentionally, then I'm sorry. Please, forgive me. Don't be like this, baby. Can't you see how hurt and miserable am I right now? Basag ang boss na pakiusap ko dito. Nanatili lang naman itong nakatalikod kaya ako na nagtungo sa harapan nito at hindi alintana ang pagragasa ng luha ko. I'm begging you. Please, Charles. Huwag ka naman lumayo. Huwag mo naman ako ipagtaboyan. I told you hindi ako hihingi ng anumang kapalit. Basta hayaan mo lang ako. Hayaan mo akong mahalin at pangalagaan ka. Hindi ako maghahangad ng kalabisan. Hindi ako manunumbat. Baby, nakikiusap ako. Ayusin natin to, please. Napatikom ito ng bibig na pilit na iniiwasan ang mga mata ko. Nangangatog na ang mga tuhod ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya pakikiusapan para maayos ang relasyon namin. Di bali nang hindi niya ako mahalin pabalik basta huwag niyo lang akong ipagtaboyang parang aso. Dahan-dahan ako napaluhod at yumakap sa bewang nito na napapahagulhol. Hindi ko kaya.
Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Handa kong ibaba ang dignidad ko at manlimos ng unawa at pagmamahal nito kung kinakailangan. Para na akong mababaliw sa kaiisip dito. Pilit ako nitong itinayo at binaklas sa mga kamay kong nakayakap dito. Napatitig ako sa mga mata nito na ngayon ay wala ng bahid ni anumang emosyon. Hindi tulad noon na nakikita kong nangingislap din at bakas ang saya sa mga iyon. Pero ngayon, matiim lang na nakatitig ang mga iyon na napaka-emotionless. Hindi ba masamang pilit mo kung inaagaw sa best friend mo? Tumigil ka na, Kate. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalitan si Hana sa buhay ko. Parang malakas na sampal ang isinaad nito sa may kalakasang boses. Umigting din ang panga nito, nakitang nagtitimpi na ito na huwag akong saktan physically sa pagmamakaawa at pangungulit ko dito. I'm always here for you. Ako kasama mo. Bakit ba hindi nilang ako? Ganting sigaw ko na dinuduro-duro ang dibdib nito. Nandito siya! Bulyaw nito sabay turo sa dibdib nito na ikinahagulhol ko at napapailing dito. Paano ako? Nandyan siya sa puso mo. Saan ako lulugar sa'yo? Mahalin mo rin naman ako, Charles. Kahit konti lang. Kahit hindi buo, okay lang. Basta huwag mo ko layuan. Sabihin mo lahat ng ayaw mo sa ugali ko, Charles. Babaguhin ko. Kailangan ko bang si Hana? Kailangan ko bang maging si Hana para mahalin mo rin ako? Umigting ang panga nito na napakuyom ng kamao. Charles, hindi mo ba nakikita? Kung gaano kita kamahal, ha? Isang kid del mundo tinitingala. Pinagpapantasyahan. Milyong kalalakihan ng supporters pero heto at nakikiusap. Nagmamakaawa. Nalilimos ng atensyon at pagmamahal sa isang Charles Ignacio na ordinaryong tao. Binago mo ko, Charles. Natuto na ako makontento at magpahalaga magmula nang makilala kita. Nagpakatino na nga ako at iniiwasan ng mga bagay na maaaring makasakit sa iyo. Charles, handa kong gawin at ibigay lahat sa iyo. Ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita kahit higit kanino man. Higit pa sa sarili ko. Pwede bang makasuyo? Palimos naman, no? Palimos ng pagmamahal at oras mo, Charles. Namamaos na ang boses ko sa kanina ko pang pag-iyak at pakikipagtalo dito. Parang may batong nakabukol na nga sa lalamunan ko. Kaya ultimo paglunok ay hirap ako. I'm sorry. Umasa ka. Tinatapos ko na ugnayan ko sa'yo. Ito na ang huling beses na makikipag-usap ako sa'yo, Kate. Salamat. Salamat na lang sa pagmamahal mo pero hindi ko kailangan ng pagmamahal na inaalay mo. May Hana na ako at na-realize kong hindi ko siya kayang ipagpalit sa'yo. Tama na. Maawa ka sa sarili mo, Kate. Huwag kang magpalimos ng pagmamahal sa akin. May nagmamayari na sa akin at yun ay si Hana, na best friend mo. So please, Kate, ako naman na makikiusap sa'yo. Kalimutan mo na ako. Malamig pa sa yalong saad nito. Lalo kong napaiyak sa isinaad nito. Kung paano niya ipinamukha sa akin na hindi niya kayang bitawan o ipagpalit si Hana sa akin. Na hindi niya ako kailangan sa buhay niya. Parang kutsilyong tumatarak sa puso ko ang mga katagang binitawan nito. Harap-harapan. Napailing-iling akong mahigpit na hinuwakan nito sa kamay. Nanginginig na ang buong katawan ko at pakiramdam ko'y pagod na ako pero hindi ako susuko. Ipaglalaban ko pa rin ang sarili. Napaluhod akong sumubsob sa bewang nito na mahigpit na niyakap. Ultimo luha ko'y nauubos na. Umiiyak ako na wala na luhang tumutulo sa mga mata ko at sinisinok na rin sa ilang oras kong pag-iyak. I'm begging you. At least, let's stay as a friend. I can't afford to lose you, baby. I won't ask you to repay me again. I won't demand anything from you. Just let me love you and take care of you, please. Kahit hindi mo ako kibuin o sulyapan, basta hayaan mo lang ako asikasuhin ka at pangalagaan.
Hinila niya akong patayo at para akong sinaksak ng paulit-ulit sa isinagot nito bago umalis. Gumising ka na, Kate. Hindi kita kayang mahalin at makasama. Mahal na mahal ko si Hana at hindi ko siya kayang ipagpalit sa'yo. Ayoko siyang masaktan. Best friend mo siya, di ba? Huwag mo na kami siraing dalawa. Hayaan mo na ako maging masaya. Hindi kita gusto, lalong hindi kita mahal. Tulala ko napaluhod at napatingin na lamang sa figura nitong palayo na ng palayo sa paningin ko. Biglang bumuhos ang malakas na ulan pero nanatili lang ako nakasalampak sa lupa at nangihinang niyakap ang tuhod. Para akong kandilang unti-unting nauupos. Hindi ko na namalayan ang pag-akay sa akin ng mga personal bodyguards ko at inuuwi ng mansyon na tulala at parang basang sisiw na iniwanan ng ina. Matapos akong paliguan at bihisan ni Yaya ay pinilit niya akong subuan ng sopa soup para maibsan ang panginginig ko. Ramdam ko ang pagod at antok nang makahiga na ako sa malambot kong kama. Tumagilid ako ng higa at hinilang isang una na siyang niyakap ko. Mapait ako napangiti at napapikit kasabay ng pagtulo ng luha ko. Kinabukasan sobrang bigat ng pakiramdam ko. Namamaos ang boses at parang pinipiga ang mga brain cells ko sa tindi ng sakit ng ulo ko. Umiikot pang paningin at hinang-hina ang buong katawan ko na parang sumabak sa gera. Isang linggo akong na-ospital at laking pasasalamat ko na hindi ako iniwanan ng mga kaibigan ko, maging si Karen. Kahit hindi ko ito inimika na inaasikaso pa rin ako nito dahil salitan silang 5 sa pagbantay sa akin. Malapit na rin kasi ang sunod na exam namin sa sunod na linggo na siyang pinaghahandaan ng mga ito kahit na mga top student naman kami at VIP sa school kung saan kaming 6 lang ang magkakaklase. Nang makalabas na ako ng ospital, nag-impake na ako ng mga gamit ko at inayos lahat ng papeles ko sa school. Hindi ko na kayang manatili dito. Hiyang-hiya na ako sa inabot ko kay Charles. Gusto ko na lang makalimot sa pandudurog nito sa akin. Tama na. Ginawa ko na lahat. Nagmakaawa na ako lahat-lahat pero si Hana pa rin ang pinili nito. Mahirap nang baka maulit na naman ang lumuhod ako at mamalimos ng pagmamahal dito. Kapag nanatili pa ako dito, nagdesisyon akong umalis ng bansa at sa France na magtatapos. Mabuti na lang at hindi naman umangal sila mommy at daddy na sinuportahan pa nga ako. Tahimik lang sila at alam kong hinihintay lang nila ako na magsabi ng problema ko. Hinantay ko na magtungo muna ng trabaho si Charles bago tumuloy sa bahay nila para makapagpaalam sa magulang nito. Naabutan ko sila sa sala at agad akong pinaunlakan na maupo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ang sadya ko. Bakas ang lungkot at pagkabigla sa kanila sa bigla ang pamamaalan ko at planong pag-migrate sa ibang bansa. Naluluha ang mga ito na yumakap sa akin at ramdam ko na may alam na rin sila kung bakit ako magpapakalayo-layo. Ako mga alis na ako nang hawakan ni Nanay Ella ang kamay ko kaya napatingin ako dito. Tumayo ito at pinahid ang luha ko. Can we talk, Iya? Before you go? Nanigas ako sa narinig kay Nanay Ella. It was the first time that I heard her voice. Napalingon ako kay Tatay Sandro na nagtatanong ang mga mata. Ngumiti lang naman ito at tumango na tinapik ako sa balikat bago kami iwan kaya iginiya ako ni Nanay na maupo sa tabi nito na natutulala. What is the meaning of this, Tay? Are you just pretending? Kabado kong tanong. Parang sasabog ang dibdib ko nang umiti ito na tumatango-tango. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig na kinumpirma nito ang naglalaro sa isip ko na hindi siya totoong special. Niyakap ko ito sa sobrang saya na wala naman pala itong kapansanan. Ngayon nakahinga ako ng maluwag at sobrang saya kong mapag-alaman na hindi naman pala baliw ang ina ng mahal ko. What can I do for you, Nay? Malambing na tanong ko at hindi mapigilang mapangiti habang nakatitig dito.
Hinawakan nito ang kamay na makailang beses na pinisil-pisil bago tumayo at may iniabot sa akin picture. Napakunot-no ako nang makita ang dalawang magkaakbay na dalagita sa larawan. Namilog ang mata ko nang makilalang si Mommy, yung isa. Kung hindi ako nagkakamali, nasa college pa sila dahil sa uniform nila at sa Del Mundo University din sila nag-aaral. Mas old lang ang itsura ng school sa picture kumpara ngayon dahil sa yearly na pagpaparenovate para mas pagandahin iyon. Pasensya ka na kung naglihim kami ni Sandro, Iha. Tulala akong tumangutango na nakamata pa rin sa picture nila ni Mommy. Magkakilala sila? Magkaibigan ng mga mommy namin ni Charles? Hayaan mong magpakilala ko ng formal sa'yo, Iha. I'm Shala Ignacio Monterde. I'm your mother's best friend since high school. Napabaling ako dito na napapapilig ng ulo. Wait, Monterde? Kaano-ano niyo si Senador Frederick Monterde, Nay? Takang tanong ko. Napabuga ito ng hangin bago sumagot. I'm his legal wife. Namilog ang mga mata ko na napatakip ng kamay sa bibig. Para akong binuhusan ng tubig at lumilipad na sa alapaap ang diwa sa kanyang mga revelasyon. Legal wife? I thought namatay na ang asawa ni Tito lang tayo ago, Nay. Nasabi, nanganak nang wala sa oras ang asawa nito at nagkataong walang kasama sa farm. Naisilang nito ang sanggol pero dahil sa panghihina, nadulas ito at nahulog sa bangin. Gimbal na bulalas ko. Yun kasi ang alam kong nangyari sa dating asawa ng ama ni Lance na ex ko. Dahil yun ang pinalabas ni Catherine, Iha. Ang best friend ng asawa ko na ngayon live-in partner na niya. Pero hindi yun ang katotohanan. Para lalong gumugulo ang mga bagay-bagay sa akin. Nanlaki ang mga mata ko na bumilis din ang tibok ng puso ko nang sumagi silan sa isip. Wait, Nay. Ang gulo-gulo na. Bakit kayo nagpanggap na baliw kung alam niyo kung paano bumalik sa inyong mansyon? Naguguluhang saad ko. Napahinga pa ito ng malalim na napahilamos ng mga palad sa muka. May malalim akong dahilan, Iha. Pero sa ngayon, tulungan mo muna ako makausap ang mommy mo. Kami na bahala lumapit kay Frederick para hindi ka maabala. Mahinahong sagot nito. Is this me, Nay? Charles doesn't know anything? Umiling ito at malungkot na ngumiti. Ang alam niya, inanakan ako at iniwan kayo na depressed at nabaliw. Kailangan namin itago ang katotohanan para sa kapakanan niya. At pagdating ng araw, saka kami magtatapat. Anito sa malungkot na tono. Sunod-sunod ako napalunok nang may ma-realize. Pero Nay, teka, kung ganun magkapatid si Charles at Lance? Gimbal na bulalas ko. Umiling ito kaya napakunot-no akong gulong-gulo pa din. Si Charles ang nag-iisang anak namin ni Frederick, Iha. Peke ang batang pinalaki nilang nagngangalang Lance. Anak yun ni Catherine sa pagkadalaga. Lalo akong nagulantang sa isinaad nito. Halo-halong emosyon na naglalaro sa dibdib ko at parang wala nang mag-sink in sa utak ko sa lahat ng nalaman ngayong araw. Po? The truth is, dati ko nang alam na may gusto si Catherine sa boyfriend ko. Hindi niya matanggap nang nabuntis at pinakasalan ako ni Frederick. Umalis siya noon ng asyenda at nung kabuhanan ko na, lumitaw ito sa aming farmhouse nang may mga armadong kasama. Kinuha nila ako nang walang kahirap-hirap at dinala sa isang liblib na lugar. Napaaga ang panganganak nito at pinalabas nilang nahulog ako sa bangin matapos kong magsilang sa garden at dinala sa mansyon ng anak nito na sinabing yun ang anak ko. Kinulong nila ako sa isang kubo at araw-araw minamaltrato. Nang mapaniwala nila ang asawa kong wala na ako, pinaligpit na ako ni Catherine sa mga tao nito. Kahit buntis ako, ay hindi sila nagdalawang isip barilin ako at inilibing kahit tumihinga pa. Nagising ako isang araw na puno ng aparatos ang katawan at may tubo sa bibig at ilong. Ayon kay Sandro, napadaan siya sa gubat para mangahoy nang makarinig na ilang putok ng baril at nakita ako na inilibing. Pagkaalis ng mga armadong lalaki, agad niya akong hinukay at buong lakas na dinala sa klinik. Mabuti, na-revive pa ako kaya dinala sa ospital at doon inoperahan. Nakoma ako ng 2 taon, Iha. Naglalakad at nagsasalita na si Charles nang unang dalhin siya ni Sandro sa akin. Natakot ako sa kapakanan ng anak ko kaya nagpanggap kami ni Sandro
Nabaliw ako para hindi magtaka mga kapitbahay kung bakit hindi ako lumalabas ng bahay. Ayokong isugal ang buhay ng anak ko kaya nanatili ako sa setup namin hanggang sa dumating ka, Iha. Ngayon, malaki na si Charles. Kaya na niya ipagtanggol ang sarili. Ito na rin marahil ang tamang oras para magtapat ako sa kanya. Alam kong hindi madali kaya uumpisahin ko sa paghaharap sa aking asawa. At yun ang kailangan ko sa iyo, Iha. Ang makausap ang mami mo para makalapit ako kay Frederick. Lalo't mahigpit ang bantay niya ngayon. Please, Iha. Alam kong may pinagdadaanan ka din pero sana bago ko umalis, pagtagpuin mo muna kami ng ina mo. Ikaw na lang ang pag-asa ko para mabuo at maibalik sa dati ang buhay namin ang pamilya ko. Mahabang salaysay nito. Parang sinasaksak ang puso ko sa mga nalamang hirap na napagdaanan nito at ni Charles. Naluha ako sa hirap ng sinapit nila dahil sa babaeng pilit silang sinira. At ngayon parang nauulit na naman ang nakaraan. Malakas ang kutob kong may kinalaman din si Lance, kaya nagbago si Charles sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Napakamakasarili nila ni Tita Catherine. Mag-ina nga sila. Hindi na ko papayag na habang buhay maagrabyado ang mahal ko. Habang nagpapakasasa ang Lance na iyon sa buhay, nararapat kay Charles. Pareho silang mag-ina, makasarili at hayok sa salapi. At mga obses sa taong may mahal ng iba. Tinawagan ko si Mommy at pinagtagpo sila ni Nanay sa aming hotel. Bakas ang kabiglaan at saya sa mukha ni Mommy nang makilala ang matalik na kaibigan na inakalang wala na. Napuno ng iyakan ng silid na inukupan namin nang magkwento ng sinanay na mga nangyari sa kanya. Nang makasigurong maayos na sila ni Mommy, ay nagpaalam na ako at binagtas ang highway patungong private airport namin. Mapait akong ngumiti bago pumasok na departure. Sana'y maging maayos na ang buhay mo, Charles. At sana magtagumpay ka sa pangarap mo at maging masaya kasama ang pamilya at ang babae minamahal mo. Pinapalaya na kita. Habang buhay kong itatreasure ang ating alaala. Paalam, my first love. Mahal na mahal kita, Mr. Charles Ignacio Monterde. Pagkausap ko sa sarili, kasabay ng pagtulo ng luha ko. Napahinga akong malalim at pinilit ng ihakbang ang mga paa ko pasakay ng private plane namin. Babalik ako, baby. Sana sa paglayo ko, mahanap mo ang halaga ko at ma-realize mo kung anong pinakawalan mo. Charles' personal voice. Sobrang bigat ng loob ko sa mga nangyayari sa amin ni Kate. Walang gabing hindi ko siya iniiyakan magmula nang nagdesisyon ako na iwasan siya at nangako kay Lance na lalayuan ko na ito. Kapalit ng USB na naglalaman ng video namin ng shower party ni Miss Leia sa Palawan. Bagsak ang balikat kung lumabas ng trabaho. Parang tinatamad na nga ako pero pinipilit ko dahil ilang buwan na lang ay magtatapos na ako. Natigilan ako ng maraming bantay na pawang naka-black suit at may mga baril ang nakabantay sa labas ng bahay. Patakbo akong pumasok at natigilan ng mapagsino ang nasa aming sala. Si Senator Frederick Monterde, ang ama ni Lance. Bigla akong kinabahan nang mapatitig ito sa akin. Katabi nito si nanay at tatay. Naipilig ko ang ulo nang inakalang si Kate, ang isa pang sopistikadang babaeng katabi ni nanay, pero namilog ang mga mata ko nang makilalang si Doña Sofia Gonzales del Mundo ito, ang ina ni Kate. Ano nangyayari? Bakit sila nandito? Piping-usal ko. Para kung pinako sa akin na tatayuan ng tumayo si Senator at naluluhang niyakap ako ng mahigpit. Nanigas ako at kakaibang bugso ng damdamin ang lumukob sa puso ko. Para kung maiiyak ng kalaunay, humikbi ito habang yakap pa rin. Nagtatanong ang mga mata ko na napatingin kina nanay at tatay na nakangiti lang na nakamata sa amin ni Senator. Ano nangyayari? Sa wakas ay naitanong ko rin nang kumalma at kusang bumitaw ito sa akin. Sumunod na niyakap ako ng mahigpit ng ina ni Kate na muli kong ikinanigas. Kahit ilang beses na ako nagtungo ng mansyon nila ay ito pa lang ang unang beses ko siyang makita. Ayon kay Kate ay madalas out of the country
kasi sila ng asawa nito. Maupo ka anak, marami tayong pag-uusapan. Ani tatay na inakay ako na umupo. Parang naglalakbay ang diwa ko at walang maintindihan sa kanilang mga kwento. Tanging malinaw lang sa akin ay mag-ama kami ni Senator at hindi totoong baliw ang ina ko kung hindi nagpapanggap lang. Mabilis ang mga pangyayari sa buhay ko. Pinakulong ni Daddy si Catherine, ang ina ni Lance, at sinampahan ng patong-patong na kaso sa pagtatangkang patayin si nanay at maging ako noong nasa sinapupunan pa lang ako ni nanay. Napamahal ng husto si Lance kay Daddy kaya nanatili ito sa mansyon pero as expected, maangas ito sa akin at nagkukunwaring mabait na tupa pag nakaharap si Daddy. Bumalik na rin ang sigla ni Mommy at ipinakilala na kami ni Daddy sa publiko. Si Tatay Sandro naman ay tumira rin ng mansyon kasama namin. Napag-alaman kong hindi naman pala talaga sila nagli-live-in ni Mommy dati, kundi nagpapanggap lang para hindi kami pagsuspetsahan ng mga tao. At kaya sa squatter niya napiling itago kami ni Mommy noon para walang mag-aakalang nandoon lang pala sa lugar na iyon ang nawawalang anak at asawa ng tanyag at nangungunang senador ng bansa, si Daddy Frederick Monterde. Lumipat ako ng school ng Del Mundo University pero kahit gaano kaganda ang naging twist ng buhay namin, hindi ko magawang magsaya. Ramdam ko sa puso ko na may kulang dito at yun ay ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sinaktan ko ng lubos at pilit na pinagtabo yan sa buhay ko. Simula nang umalis ito ng bansa, wala na akong naging balita sa kanya. Hindi siya active sa FB niya. Naintindihan ko naman kung bakit hindi na siya nagpaalam na aalis na at magpapakalayo-layo. Dinurog ko siya. Kahit labag sa loob ko ay ginawa ko para lang layuan niya ako. Pasalamat na lang ako na hindi niya pinalitan ang cover photo namin na siya ngayong wallpaper ko sa cellphone ko at ipinadevelop na inilagay sa silid ko. Nakakasalubong ko pa rin naman ang mga kaibigan nito sa school at maayos pa rin ang pakisama sa akin. Minsan nga binibiro pa nila ako, nasa kanila na lang ako. Total ay lumipat na sa kabilang planeta si Kate. Kahit gustong-gusto ko makabalita sa kanila ay naghahari pa rin ang hiya sa akin na magtanong sa kanila kung saan bansa lumipat si Kate. Kung babalik pa ba siya o kaya ay doon na lang.